Vlogger na pasaway na may mabigat na paratang sa INC, biglang buwelta, naliwanagan ba o naduwag lamang siya? Sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, ako'y walang personal na galit sa INC. Kilala ako ng lahat ng aking mga subscribers pagdating sa mga taong nagsusumbong sa akin. Hindi ko rin mabiblame yung Iglesia ni Cristo, yung mga membro, kung bakit ganun yung galit nila sa akin. Naiintindihan ko na. Ngayon, kung ako man ay ginagamit na lamang ng ibang mga taong nagsusumbong dito para sa personal nilang mga interes, ay humanda din kayo sa akin. Hindi simple kundi mabibigat ang naging paratang at ginawang paghusga ng vlogger commentator na si Epifanio Labrador sa mga member ng Iglesia ni Cristo. Ang totoo'y nilahat na niya at pinaratangan ng kung ano-anong mabibigat na akusasyon, di lang ang individual na miyembro, kundi ang kabuuan ng Iglesia. Idinamay na nga niya ang buong Iglesia ni Cristo sa iba't ibang paratang na wala naman siyang matibay na basihan, kundi ayon nga sa kanya, ay galing sa kanyang impormante na hindi maaaring ipakilala at ibulgar ang pagkakakilanlan. Ang paratang ni Epifanio Labrador ay may samut-saring issue na hindi naman niya mapatunayan dahil ayon nga sa kanya ay sumbong lamang ito ng mga taong hindi rin naman niya kakilala. Iyon nga lang, ito ay kanyang pinatulan at ginawan pa ng vlog na in-upload niya sa kanyang social media channel. Dahil may mga nakapanood, ay kumalat ito at na-share ng mga taong may galit sa INC sa hindi malinaw na kadahilanan. Subalit ang mga naging paninira at paratang ni Epifanio Labrador sa INC ay sinagot at binigyang paliwanag ng nagpapakilalang member ng INC na kanyang tinawag na si Ka Clark Wayne o Wayne. Isa-isang sinagot ni Ka Clark Wayne ang mga naging tuligsa at paratang sa INC na pinagdiinan ni Labrador sa kanyang vlog. Mula sa isyu ng bodega ng bigas na ni-raid sa Bulacan, sa pinatay na paring Katoliko na si Father Richmond Nilo na isinisi sa INC dahil tumuligsa ito sa mga aral, samantalang natukoy na ng kinaukulan ang sospek at motibo sa ginawang pagpatay sa pari. Ang krimen ng naarestong gunman na pumaslang kay Father Richmond Nilo sa Nueva Ecija. Ugat ng krimen ang pagsuporta ng pare sa rape case laban sa isang seminarista, umaksyon si Jeff Capras. Ito ang mensahe ng aminadong gunman na si Omar Malyari nang makaharap ang matalik na kaibigan ni Father Richmond Nilo. Sa videong inalabas ng PNP, umamin si Malyari na binayaran sila ng 100,000 piso para patayin ng pari sa Saragossa, Nueva Ecija noong June 10. Hawak na rin ng otoridad ang 3 pang suspect, kabilang si Manuel Torres sa siya raw nag-utos sa pagpatay sa pari. May pamangkin daw na seminarista si Torres na nakasuhan ng rape at kabilang daw si Father Nilo sa nagsulong ng kaso. Kasama rin sa paratang ni Labrador na tumatanggap daw ng pera mula sa politiko ang mga Iglesia ni Cristo sa panahon ng eleksyon upang ipagpatayo ng malalaking kapilya. Subalit ayon nga kay Epifanio Labrador ay naging maayos at binigyan ng linaw ni Ka Clark Wayne ang mga maling akusasyon sa INC. Naging maganda ang kanilang pag-uusap at pagpapaliwanagan. Ang buong detalye ay ginawa niya ng vlog na naka-upload sa kanyang social media channel. Ang sa akin po dito at pinupunto ko ay ito. Salamat po dito kay Clark, Tol. Tawagan namin Tol. Nung una, hindi pa kami nagtatawagan ng Tol. Alam nyo kung anong nagustuhan ko sa taong ito, itong Iglesia ni Cristo na to. Yung kanyang pagiging professional at nakikita ko sa kanya yung gusto kong makita sa isang totoong lingkod ng Diyos. Kasi makikita, dama ko yung sinasabi niya eh. At dahil nga dito, ay may isang bagay na napagtanto si Epifanio Labrador. At gusto kong ipaabot sa inyo, no? Lalong-lalo na doon sa mga nagsusumbong sa akin, sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan. Ako'y walang personal na galit sa INC.
kilala ako ng lahat ng aking mga subscribers pagdating sa mga taong nagsusumbong sa akin. At nakilala ko itong masasabi ko talagang napaka dama ko sa kanya na siya ay alagad ng Diyos. Kahit hindi siya nagpapakilala, dahil sa kanyang husay at galing magpaliwanag sa akin, nakuha niya yung aking intensyon. Napukaw niya yung kaisipan kong natutulog. Ngayon, kung ako man ay ginagamit na lamang ng ibang mga taong nagsusumbong dito para sa personal nilang mga interes, ay humanda din kayo sa akin. Kasi kung ginagamit nyo lang ang programang ito para ako'y manira sa iba at lumalabas na naninira, hindi ko naman hahayaan yun. Parang sinisira nyo pa yata ako. Ginagamit nyo lang yung programa ko para masira ko sa mga kapatid natin dyan sa INC. Nagkakaroon tuloy ako ng kumbaga, sabi ko nga okay lang kahit magalit yung INC sa akin kahit pabantaan ako ng kahit ano dyan Lalaban ako basta alam kong totoo. Maaaring tunay nga ang mga sinasabi ni Epifanio Labrador na ginagamit lamang siya ng ibang tao para sa personal na interes, bagay na dapat niyang maunawaan. Gayunpaman, ay may mga tinuran ang broadcaster na si Carex Cayanong sa kanyang radio program tungkol ito sa mga taong minsan ay kumalaban sa INC. Inisa-isa niya ang ilan sa mga ito at ano ang naging kapalaran. Meron lang nagsend doon sa amin, di ba't ang ABS-CBN lamang, di ba? Na magpapatunay na lahat ng lumalaban po sa Iglesia ni Cristo ay nawala. Kumbaga halos lahat ng lumaban. Di ba kung natatandaan nyo, sinubukan dati ni Ramon Magsaysay na pabagsakin ng Iglesia ni Cristo sa paraang nagpasaw siya ng batas ng panahon na yun sa Pilipinas na tanging ang Katoliko lamang ang ititirang relihiyon sa bansa. Ngunit lahat ho ng relihiyon mga kaibigan gaya ho ng INC at saka ho yung protestante ay mawawala daw ho kumbaga di ba't namatay nun si Ramon Magsaysay dahil ho dun sa plane crash. Sinikap ni Corazon Aquino, kasama ho niya kung di ako nagkakamali yung paring si Jaime Cardinal Sin na pabagsakin ang INC na paraang gusto ho nilang kubkubin ho yung sentral at gawin ho nilang bagong Malacanang at gawin hong templo. Di ba't pinagnanasahang gawin hong basilika? Namatay ho doon si Corazon Aquino sa sakit na colon cancer kung natatandaan nyo. Gayun din ho, namatay din ho doon si Jaime Cardinal Sin dahil ho doon sa malalang sakit. Habang papauwi naman ho galing ho sa taping, di ba't may nagpost na isang director, hindi ko lang humarikol kung sinong director ho yun, ayun si Wen Deramas, di ba nagpost ho siya sa social media na may halong panlalait, kumbaga kinukutya ho niya, laban ho doon sa INC, kaya sinananaginip daw ho siya kagabi na yung kanya napanaginipan mga kaibigan ay umulan daw ho ng dinuguan at nagtakbuhan, di ba yung mga kapatid ho na iglesia at namatay ho doon si Wen Deramas doon ho sa sakit ho sa puso. Nakipagtulungan din ho dyan yung dating senador na si Laila de Lima. Kung natatandaan nyo, nagkaroon ho ng paksyon o kaguluhan dyan ho sa INC. Nakipagtulungan ho doon si Laila de Lima sa mga natiwalag ho na INC para ho pabagsakin yung pamamahala ng INC o yung Iglesia ni Cristo at ipinakulong ho ito, di ba? Ngunit, doon ho sa kasamaang palad, si Laila de Lima po yung nakulong, di ba? Sa layuning pabagsakin po ang Iglesia ni Cristo, gumawa po sila ng katha at saka bias na pagbabalita ang ABS-CBN upang mapaniwala ho nila, di ba, ang tao laban ho sa INC. Sa kasamaang palad, nag-shutdown ang ABS-CBN. Alam niyo, marami na hong nagtangka na gumiba ho sa INC. Lahat ho sila hindi ho nanalo, di ba? Huwag niyo hong gigisingin yung higanting natutulog, ito pong Iglesia ni Cristo. Natatandaan ko sa isang Twitter account, may ipinauso doon si dating Senate President JPE, yung dating senador na si Enrile, di ba? Kung
Kung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo. Di ba? Halos lahat po yan, hindi ho sila nagtagumpay. Kasi yung pagkakaisa ho ng INC, di ba sabi ko nga sa inyo, nung panahon ho ng pandemic, kami mismo saksim buhay, bakit kamo? Kumbaga, iginover ho namin yun, nilabas ko sa aking news column, yung linghap sa mamamayan, nagdodonate ho sila sa mga bawat LGU. Yan po ang misyon ng INC o ng Iglesia ni Cristo. Hindi ito isang pananakot, kundi pagpapahayag lamang at pagpapaliwanag tungkol sa mga tunay na pangyayari. Kaya nga posibleng isa rin ito sa dahilan upang matauhan si Labrador para hindi siya matulad sa broadcaster na si Ginoong Montulfo na naharap sa patong-patong na kaso. Subalit, naging maayos din ang lahat sa kanyang ginawang hakbang. Kaya nga anuman ang tunay na rason ni Epifanio Labrador sa pagbabago ng kanyang pananalita, ang mahalaga rito ay maging mapanuri siya at timbangin ang mga bagay-bagay bago siya magparatang at basta nalang tanggapin o bigyan ng boses ang mga sumbong na wala namang sapat na pananaliksik at basehan. Dahil tama siya na posibleng ginagamit lamang siya na sa dulo'y ikapapahamak pa niya. Kaya nararapat lamang na maging gising siya, maging mapanuri at pag-isipan ang bawat aksyon at sasabihin upang maiwasan ang mas malaking suliranin sa hinaharap. Pero kung mali ako, diba? Sana maintindihan din ng iba nating kapatid, lalo na sa mga membro ng Iglesia ni Cristo. Pero hindi ko sila masisisi. Buhay mo, buhay nyo! Andito yan sa Drama Natin To TV. Subscribe na mga kadrama!